individual who will avail of the PDF copy of my book. Selective para huwag mo nang kumalat. Ito namang mga individual na ito ay nangangako na talagang sila lang ang gagawin. Pangalawa, they requested if I can write a book that will answer the Reformed theology. Meaning, it's more on question and then I will give the answer. Halimbawa, yung tanong na is salvation is by grace alone? Then sasagutin ko yan. Based on the Reformed theology, is faith a gift? Yan po ay isang bagay na dapat pagdibatihan. Naalala po, nung salitang tao to ay sabi nila yan ay gift because of the word, for by grace are you saved through faith. Yung ibig sabihin doon mga kapatid ay yung it is the gift of God. Yung it is which means auto, which means ang gift daw doon kasama ko yung faith. Tapos nagbigay sila ng 3 probabilities. 4 probabilities of the definition of auto. Na, yun ang aking minsan. Alam nyo, pag hindi ka logician, hindi mo makita yung problem. But anyway, yung mga lessons ko po ngayon na ibibigay sa inyo, lahat po ito ay napakahalaga para mapagduktong-duktong nyo na po. Ang ginagawa ko parang impeachment, iba yung topic, yung bawat topic may kinalaman sa pangkalahatang aral. Kasi hindi pwede na yung knowledge nyo po sa isang bagay ay maliit lang. Pag pinagdutuktong-tuktong mo na to create a bigger picture, hindi mo na may pagduktong-duktong nawawala yung tinatawag namin continuity. Okay? So, ito may kinalaman doon sa works. Okay? Yung works kasi, yung not of works lest any man should boast. Yung Titus 3:5, not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Okay? Ngayon, may mahalaga. This is just a very basic foundation for you to be able to understand the word work in the Bible. Sabi pa Romans chapter 11 verse 6. Ito, marami nang guguluhan dito. Pakipakita mo nga. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Hindi nyo ba napapansin, laging sinasabi ng lahat ng Reformed na kung ikaw ay ang faith galing sa'yo, hindi siya gift. They always come to the conclusion that you make your own contribution to your own salvation. Your own faith is a contribution to your salvation. They always come up to that conclusion if, hypothetically, your faith is yours and not a gift. Kaya lahat ng nagsasabi nun, may contribution po kayo sa salvation niyo. Actually, those who says those things are totally ignorant of the Bible. Okay? And that is based on their distorted understanding of the word work. Now, the very foundation of that is ituturo ko ngayon. Ang topic natin is maliit siya, no? Tama lang, bakita siya. Kita ko. Purpose of
the purpose of the law. Kasi ang daming pastors, gulong-gulo litong-lito po sila. Halimbawa, sample lang ko kayo, these are just an introduction of my lessons. Sabi nila, wala nang tithes ngayon because we are no longer under the law. Eh, ang daming law sa Bible. At kung hindi ka under ng law, hindi ka pwedeng ma-save. The only question right now is this. Anong law? Kung hindi na tayo under the law, based sa Galatians chapter 3 verse 13, buksan nyo nga yung Galatians 3:13. Kasi the purpose of the law will have to be very specific with the law. Okay? Sa Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Ibig sabihin, tinubos na raw tayo ni Kristo sa kautusan. Eh, ang problem, the Bible is a very specific book. You don't define the biblical term based on the general meaning. Halimbawa, saan ba nakasulat nung we are no longer under the law? Romans chapter, let me look up. Kasi hindi ko... Romans, I think, chapter 6. Let me look. Ito introduction lang to, ha? Para makita nyo yung... Romans chapter 6 verse 14. Okay? Sa Romans chapter 6 verse 14, maliwanag dito. For sin shall not have dominion over you. Now notice this. In reading Romans chapter 6 verse 14, you need to understand that the very reason why it was written because of the word sin. For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. The question is this. Will that mean we are no longer under the law? Exactly. You need to be very specific. Anong law ang tinutukoy ng Romans chapter 6 verse 14? You don't make that conclusion that all, pag sinabing law, isa lang ang meaning. Hindi po. Kasi maliwanag din po mga kapatid, okay, sa 1 Corinthians chapter 9 verse 21. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law, to Christ, that I might gain them that are without law. Okay? May batas po na uma-under sa lahat ng saved. Kasi, pag sinabi mo you are no longer under the law, you need to be very, very specific what law. Para maintindihan natin yung talagang ibig sabihin ng Bible at makita nyo po itong the purpose of the law, what law I am referring. Now, may dalawang batas na kung sino ang uma-under doon sa iyo, yan ang magdidetermine whether papunta kang langit o papunta kang impyerno. Halimbawa, Romans chapter 8 verse 2. Sa Romans chapter 8 verse 2, dito makikita nyo na to the purpose of the law. Okay? For the law of the Spirit of life. Now, dalawang batas ha.
ilayo ko muna kayo rito kasi the first question na itatanong nyo, Pastor, anong law po yung tinutukoy nyo rito? Okay? May dalawang batas eh. One, baguhin natin ha. Yung una, law of sin. Sa verse 2 of Romans chapter 8, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Okay, itong law of sin and death, ano po ito? What specific law ang law of sin and death? Ten Commandments. Ito ang Ten Commandments. Ha? First honor yan. Sigurado yan. Talo kayo dyan. When we speak of the law of sin and death, the Bible is pointing to the Ten Commandments. Okay, puro pula na. Lagyan natin na lang. Okay, ano yung pangalawang law? Law of the Spirit of life. Marami pang law, pero right now, in relation to salvation. Kasi meron tayong mga iba't ibang laws, but I am talking in relation to salvation. Law of the Spirit of life. Yan. Ano naman yung law of the Spirit of life? Just make a clue, make a guess. Kung ang law of sin and death ay Ten Commandments, ano ang law of the Spirit of life? Ha? Ha? Sa salvation. Hindi. Madali nyo lang makuha yan kasi nakuha nyo na yung una eh. Love Christ. No? Ha? Okay, kasi natin. Ito ho, nalilito ko marami. Kasi, ito yung introduction ko. Blessings, saka ano? Okay. Blessing. Law of faith. Sabi na eh. Sabi niya. Sabay ganun eh. Sabi na, alam na pala sa atin brother doon. Nasa dila din ang masabi. Saan matatagpuan nyo? Sabi ko sa iyo, di ba? Romans chapter 3. Ang linaw Ay, din, hindi nila 3:27. Patingin niya Romans 3:27. Pastor, hindi po yan kasama doon sa dispensation of time. Ano na? Hindi po yan kasama doon sa Ano kayo? Tama po. Tama po. Tama na? Okay. The law of faith, ano ang sinasabing, yung law of the Spirit of life is the law of faith. Anong sabi, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Ano yung law of works? Kasi may question mark. Nay, may salitang nay, no. But by the law of faith. Now, what is the law of works? Ten Commandments. This is the law of works. Lagi niyo pong tatandaan yan.
So, para makita natin yung law of sin and death is a law of work. The law of the Spirit of life is the law of faith. Now, pag ito na tinalakay ko, makikita nyo na yung maraming pumapaloob dito. Dito pumapaloob yung we have the Son of life. John, Kasi that is the law of the Spirit. What is the Spirit? First John. Ito naman yung law of the letters and law of the Spirit. First John. Yung law of the letters, 10 Commandments uli yun. Law of the Spirit, Word of God po yun. The Bible. Okay? Kasi kinikerry niya yan. Ang Word of God kasi represent the Spirit of God. Okay? Now, ngayon, dahil pinakita ko yung dalawang ito, pagkamat napakarami pang laws sa Bible, but again, in order for you to be able to distinguish the 10 Commandments is the law of work. So, naiintindihan mo lang ngayon yung tinatawag nating Romans 11:6. Ang law of faith o law of the Spirit of life is grace. Nakikita niyo na. Ngayon, because of this, may dalawang batas. The law of the Spirit, the law of sin and death, represent the 10 Commandments. Basta nasa Bible po ba yun? Okay. Kaya yung Romans 6:14, balikan natin na, maiintindihan nyo na eh. Tignan nyo ha, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law. So question, ano yung ye are not under the law? Anong tinutukoy nun? The law of sin and death that represent the 10 Commandments. But under grace, anong law yun? Ang tinutukoy niya, if you are under grace. The law of the Spirit of life, which is the law of faith, and also the grace of God. So the question, when I trying to teach you the purpose of the law, ano yung gusto kong ituro sa inyo to be more specific? Am I referring to the law of sin and death? Or am I referring to the law of the Spirit of life? Now, para maintindihan nyo yung gusto kong sabihin dito, ito yung tinatawag nating 1. Law of works. Ito yung law of works. Okay? Ito din yung Romans chapter 10, verse 3. They are trying to establish their own righteousness. Because ang pag sinabi mong law of works, represent what? 10 commandments. So, yung ituturo ko the purpose of the law is the law of works, other known as the law of works, na binanggit mga kapatid ng Romans chapter 6, or known as the 10 Commandments, okay, or other known as the law of sin and death. Law of sin and death. Okay. Saan
kagustuhan yun. Pag ito, maiintindihan nyo na ako nito. Okay? 1 Corinthians. Tama ba ako? Oh, then where is thy sting? 1 Corinthians 15. Tama ako, no? Verse 56, 55 and 56. 1 Corinthians 15, 55 and 56. Ito yung 1 Corinthians 15, 55 and 56. Okay. Tingnan nyo, ha? Ito yung Romans 11:6. Ito din yung Titus 3:5. At saka Ephesians 2:9. Not of works, lest any man should boast. Ito din yung not by the righteousness which we have done. Ito din yung if it is not of grace, and if it is of grace, it is not of works. If it is of works, it is not of grace. Yung works na tinutukoy ko diyan, which is known as the law of works, na binanggit ng Romans chapter 6 verse 14, is the it means the Ten Commandments, or other known as the law of sin and death. Pag ito nakuha nyo na, yung susunod na lessons, the purpose of the law, kasi dito is identifying the law. Ina-identify natin. May dalawang law sa Bible. Will it represent to our salvation? The law of sin and death and the law of the spirit of life. The law of sin and death is the Ten Commandments. It is known as the law of works. The law of the spirit of life is the law of faith in the book of Romans chapter 3 verse 27. Ito yung Romans 3:27, other known as the law of faith or other known as grace. So, ito ho magka-contrast lagi. Kaya kung tawagin po sila, when you contrast the two, kung tawagin po yan ay law and grace. Listen, hindi po kino-contrast ang grace sa works or sa works in general meaning. Kino-contrast ang grace sa works in particular meaning. And what is the particular work where grace is being contrasted? Sa law of sin and death. Nakukuha niya? Medyo nakakalito ba ako magpaliwanag? Ha? Okay, listen. I need to be very, very slow. And also, kailangan ma-pick up nito before I proceed. Kasi pag pinag-usapan na po natin itong purpose of the law, I am referring to the law of works. What is the law of works? Halimbawa, Galatians 2:16. Sabi ni Michi kanina, kasama si Michi? Nasa ha? Ayun, sabi ni Michi, turo ako sa iso na mas madali na yung maintindihan. Parang nasa uli eh. Sabi niya, mas madali kasi simple lang. Bakit pag nagtuturo ka sa church, yung mga termino mo mahihirap? Eh siyempre, ang mga kausap ko sa church, scholar. Scholar. Ang kausap ko kanina, isko lang. Hindi talaga scholar. So, gumagamit ako ng mga termino na pang-scholar pag nasa church na ako. Okay.
Question, naiintindihan, mabilis ba ako magturo? Amen eh. Amen. Hindi mo naman kung mabilis o okay lang eh. Okay. Okay. Pero naiintindihan niya. Yes. Ang maliwanag, ang law of works, 10 Commandments, that is specific in the Bible. Tingnan niyo ang sinasabi ng Bible. Halimbawa, dito po sa Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law. By the works of the law. Anong works of the law ang tinutukoy ng Galatians 2:16? The law of sin and death. 10 Commandments. So kung ang 10 Commandments ay other known as the law of sin and death, is the 10 Commandments given to be followed? Kung ang 10 Commandments ay tinawag na law of sin and death, ibinigay ba yan para sundin? Para maging batas. Binigay po yung pastor para ma-identify yung kasalanan. Okay. So ngayon maganda yun. Para dumami ang kasalanan. Kasi Kasi ang law of sin and death, wala akong nakikita dito para sundin. Dahil dito ang tao namatay. Yung ba meaning nun? Hindi. Pero sa ngayon, ang na-identify lang natin, yung ituturo ko sa inyong purpose of the law, ito yung law of works, ito ang 10 Commandments, ito ang law of sin and death. Ito yung works, yung law of works, yan yung Galatians 2:16. Tama na rin natin dito. Ang dami kasi yan eh. Other known as works of the law. Okay, dito po nalilito ang mga reformed. Sa kanila, lahat ng works, yun ang sinasabi ng Bible. Yung not of works, kaya kung ang faith mo daw manggagaling sa'yo, work daw yun. Yun daw yung work na sinasabi ng Ephesians 2:9, not of works lest any man should boast. Yan din daw yung works na sinasabi ng Romans 11:6. Kung ang faith mo manggagaling sa'yo. Pag nanggaling sa'yo ang faith mo, may contribution ka daw sa salvation mo. Kaya lagi ka nilang aakusahan. Kung ang faith ay galing sa'yo, meron kang contribution sa kaligtasan mo. Alam niyo po ba yan na ang pinaka-engo na nadinig kong argumento? Iyan ay nagpahayag lamang na ang taong nagsasalita, bobo. Hindi niya nauunawaan yung works na sinasabi ng Bible. Hindi niya rin nauunawaan, kaya hindi nila nauunawaan yung works na sinabi ng James chapter 2. Pero tsaka ko na aalamin nyo kasi works of faith yan. Ang didiscuss muna natin sa inyo works of the law. And meron tayong tinatawag na law of the spirit of life, other known as the law of faith, other known as grace. May works ba ang grace? If it is grace, may works ba ang faith? If it is faith. Now listen. Ang grace, walang works. Amen. Because it is given and you don't deserve it. May work ba ang faith? Yes. Kaya kung tawagin siya works of faith. Pastor, nasa Bible ba yun? Yes. Book of James. Pasahin natin. Ang walang work, grace. Ang faith, mayroon. Book of James.
dito po nalilito sila eh. Kasi bakit na-stuck sila sa meaning ng general? Pag works, lahat yun works kahit mag-pray ka lang, work eh. So, hindi ka dapat mag-pray. Yung tumanggap ka lang, yung Panginoon tinatanggap kita, work yun eh. So, hindi ka dapat tumanggap. Kaya sabi nung mamuhula, nakalimutan ko yung mamuhula. Rabanes. Di ba? Sabi niya, isipin mo na lang daw para hindi siya maging work. Eh sabi ko, kahit mag-isip ka, work yun eh. Anything na mag-exert ka ng effort, work yan. Hyper-confidence mo. Ganun ba yan? Ngayon, anong gagawin mo yung believe na hindi ka nag-iisip? Paano yan? Di ba? Ano nakablapo ng utak mo? Kasi they don't agree in the work of faith. Book of James. Kaya nagulat ako eh. Sabi nung kadibati ko, Pastor, ibig sabihin niya may contribution ka sa kaligtasan mo? Kasi nag-work ka? Wala. Iba po ang work of the law, iba po ang work of faith. So, tatalakayin ko din po yun. Sa ngayon, ito muna ang tatalakay, which is the purpose of the law. Okay? Pero sa Book of James, tingnan nyo sa verse 21 and 22 of James chapter 2. Hindi nila ma-pick up to kasi bakit? Dinidinay nila na nag-work si Abraham. Kaya sabi nila, hindi po salvation ng James chapter 2. Yan daw po ay outcome of salvation. There is no way in the Bible you can even prove that it is the outcome based on the context. Sabi ko siguro, kapag na nagbabasa may isang text, yan ang context niya. Okay, tingnan nyo ha. Was not Abraham our father is justified by works? When he had offered his son upon the altar? Abraham acted based on obedience to the command. Is an act of Abraham a work? Yes. Did Abraham get saved because he worked? No. What the work of Abraham, ano ang na-prove ng work ni Abraham? He believed. Kaya sabi ng Bible ay eto, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar? Now, tingnan niyo yung sumunod, sinusugan, pinagtibay ni James, ni Santiago. But again, always remember, they were referring to the work of faith, not to the work of the law, but to the work of faith. James put a very distinction between the law of sin and death and between the law of the spirit of life. Both of these have an action. But the act of the law of sin and death, yung justified by the works of the law, wala po, no one is justified. But mayroong na-justified by the works of faith. O, tingnan nyo sa verse 22. Tingnan nyo po seest thou how faith wrought with his work. Ano daw yung kanyang work? Sa Tagalog, tingnan mo kung paano ipinakita ng gawa ang kanyang pananampalataya. When Abraham obeyed the command, he can only show his belief by obeying the command. Hindi ho pwedeng, Lord, I believe. You need to obey my command. Offer Isaac. And by doing so, you have proven you believe. Kaya dapat ma-manifest, makita doon sa ginawa mo na naniniwala ka. Hindi dahil gumawa ka, nag-contribute ka. Hindi.
gumawa ka na patunayan mong naniwala ka. Yan ang sinasabi ng James chapter 2, verse 22. Seest thou how faith wrought with his work, and how, and by works, ano sabi? Was faith made Perfect. perfect. Eh kung si Abraham sinabi niya, Lord, I believe, pero hindi niya in-offer, did he believe? Which in fact, babasahin niyo ang Hebrews chapter 11, ang liwanag doon. Bakit nagawang i-offer ni Abraham si Isaac? Kasi naniniwala siyang bubuhayin ng Diyos. He acted by obeying the command because Abraham believed na bubuhayin ng Diyos si Isaac mula sa mga patay. Grabe pananampalataya yun. Eh kung ako uutusan ng Diyos ngayon na sunugin ko si Emily, nanaginip ako isang araw, Edwin, ihandog mo si Emily. Bangon agad. Ha? Bangon agad. Babaho lang. Hindi ako magdadalawang mag-isip. Ay, kuya, ako ang pigilan, utos ng Diyos ko. Ha? Umutos talaga ng Diyos ito ang pipili. Utos ng Diyos eh. Gusto mo samahan mo pa ako? Ikaw magtali dyan. Paano mo malalamang sumunod tayo, nananampalataya tayo, hindi ka naman sumusunod? Aba, sisilabong ko talaga yan. Di ba? Eh, bakit hindi pastor nabuhay? Eh, nag-doubt kayo, ako hindi eh. Sabi, okay, so maliwanag po doon. May works po silang pareho, pero magkaiba ng meaning. Yung works na sinasabi ng law of works ay pagsunod sa 10 utos, kaya works of the law ang tinutukoy. And no one is justified by the works of the law. Kaya ang Romans chapter 11 verse 6, contrast po yan ng law of sin and death and law of the spirit of life. If it is by grace, other known as the law of the spirit of life, it is not of works, other known as the law of sin and death. And if it is of works, known as the law of sin and death, it is no more grace, it is the law of the spirit of life. Kaya yun po yung kinontrast na dalawa. Okay, so ngayon, maliwanag na. May question pa kayo kung anong gusto kong sabihin. O sa susunod, tatalakayin ko in details, but right now, ano po yung purpose of the law? Or other known as the Ten Commandments? Bakit kaya ibinigay ng Diyos yan? Kanina sabi nila, tama, kasi may idea na yan. Eh, siyempre, naituro ko na sa online to, eh sigurado, first honor na si Brother Kat, second honor si Terry, third honor si Ham. Ayan ang mga champion. Di ba? Ay dahil nga, hindi pa nakakapakinig si Brother Dong, akabul pa yan. Di ba? Ay itong si Chloe at si Emily, bagsak pa yan. Kasi hindi pa nag-aaral eh. Si Ate Alma, yan ang mga kulelat kasi first time pa lang nila pag-aralan to. Pero pag napag-aralan nila yan, eh sigurado yan. Okay, so when I speak of the purpose of the law, I am referring to 10 Commandments. Yan. Yan din yung sinasabi na we are no longer under the law. That is the law of sin and death. But we are under the law of the spirit of life. Okay? Parehong kautusan yan. Ngayon, ang first law. Oh, okay? Number 1. The law gives the knowledge.
of sin. Una, itong kautusan na ito yung nagbigay ng ano ang kasalanan. Romans chapter 3 verse 20. Anong sinabi sa... Tandaan niyo po nung ibinigay po ang 10 utos kay Moses, hindi natin alam po Actually, talaga nung ibinigay ang 10 utos kay Moses, ang buong akala po nila para sundin. Huwag kang papatay. Kaya talagang ang Israel po, yan talaga ang pagkakaalam nila. Kaya yan yung Romans chapter 10 verse 3. Ano po yun? Trying to establish their own righteousness. Ano yung their own righteousness? By obedience to the 10 Commandments. Yun talaga yung alam nila. Bakit natin nalaman na hindi pala yung para sundin? Kasi si Apostle Paul nagbigay ng mga reasons. Bakit ibinigay ang 10 Commandments? Doon na po naging malinaw sa atin. Ang maganda sa atin, nabuhay tayo sa panahon ngayon, na kung saan sinabi na ni Apostle Paul, bakit itong 10 utos ibinigay? Anong sinabi sa Romans chapter 3 verse 20? Romans chapter 3 verse 20. Therefore, by the deeds of the law. Ano yung deeds of the law na yun? Law of works. Yung pagsunod sa utos. Shall no flesh be justified by his sight. Bakit pagsunod? Kasi utos po ang 10 Commandments. Utos po yan. Kaya by obedience to the 10 Commandments or by the deeds of the law, yung law po yan is the 10 Commandments. That is the law of works. Shall no flesh be justified in his sight for the law. Yung law na yan, yung 10 Commandments na yan, bakit ibinigay? Is the knowledge of sin. Bakit knowledge lang? Siguro bigyan ko kayo ng magandang background at introduction para maintindihan nyo bakit ibinigay ito. Okay? Okay, sige, tanungin ko muna kayo. Gives. That gives. Okay. That gives the knowledge of sin. Dahil sa kautusan, alam natin ang mali. At huwag dapat. Halimbawa, bigyan ko ng example. Have you not ever wondered bakit nagbigay pa ang Diyos ng 10 utos? Ano ang unang-unang utos na binayolate ng tao? Kay Adan. Huwag kang kakain ng kaalaman ng masama at mabuti. Okay, i-define natin. Disobedience. Ang tawag dito, law of sin. Okay? From the very start, lagi tayong continuous. What is the meaning of sin? No. Disobedience. Transgression of the law. For sin is the transgression of the law. Saan nakasulat yun? Panila ko talaga sa verse Let me look, Okay, 1 John 3:4. Ano sabi ng 1 John 3:4? Dito maiintindihan nyo na. Bakit nagbigay pa ang Diyos ng 10 utos? Anong purpose niya? Hindi nyo mo makikita yung big picture until makuha nyo lahat ng meaning. Tingnan nyo. Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. That is the meaning of sin. The law of sin and death. Ano ang unang command na na-transgress ng tao? Na ni Adan? Huwag kang kakain ng bunga
ng kaalaman ng masama at mabuti. Bakit nagkasala si Adan? Kasi may kautusan na tinransgress siya. Kung walang kautusan, hindi kasalanan kinain niya. Sabi nga ng book of 1 Corinthians 15, O sin, where is thy sting? O death, where is thy victory? For the strength of sin is the law. 1 Corinthians 15. Anong law yun? Yun ang sinasabi ko. Hindi nyo mauunawaan bakit nagbigay ba ng 10 Commandments. Nakasulat po sa Bible yan kung bakit nagbigay pa ng 10 Commandments, yung purpose niya. Tandaan niyo po maraming mga theologians, hindi talaga sa nauunawaan ito. Kaya lahat ng meaning and definition nila, mali. Maunawaan nyo rin yung lahat ng meaning. Okay, ano sabi niyan? 1 Corinthians 15. Sino sa verse 6? Kung tama ako, hindi. 55, 56. 55, 56. Okay. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Verse 56. The sting of death is sin. Yung sting of death. Now, eto maganda. Ano yung sting of death? Ito yung death, sin equals death. Hanggat nasa sayo ang sting, patay ka. Hindi ka pwedeng buhayin na naka-stick yung sin. Because the sting of death is sin. Pag nawala yung sin, mawawala ang death. Because the sting of death is sin. Ano ang nagpapalakas sa sin? The law. The strength of sin is the law. Kung walang law, walang sin. Nasa Bible yan. Okay, tingnan nyo to. Bago ko ituloy to, kasi maliwanag that needs the knowledge of sin. Pero bakit pa siya bibigay ng 10 utos? Nakasulat ba sa Bible yon? Yes. Romans chapter 5. Verse 13. Okay, ano nakalagay? For until the law. Hindi. Let me. Romans chapter 5. Verse 14 yata yun eh. Okay, verse 14. Tama ako. Nevertheless, tingnan nyo to para maintindihan nyo. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Bakit hanggang kay Moses lang? Okay. Even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Now listen, when Adam sinned, we inherited the sinful nature. We inherited the sinful nature. Now dito makikita nyo na laging nakasulat sa law of sin and death ay singular sin. Ang tawag dyan, the sinful nature. Tuha niya, ilan ang commandments na binigay kay Moses? 10. Did we violate all the 10? Yes. Yes. So, papakita ako. Bakit? Because we never sinned under the similitude of Adam. We inherited sin.
But we sin. Kasi nagbigay ang Diyos ng commandments. Yung 10 commandments na yan, we have violated them all. Kaya naging accountable tayo. O, sample lang po kayo. Ito maganda. Ito maganda. Kasi napag-usapan na natin to, pero alam ko makakasagot kayo mga Bible logic student ko. Naniniwala tayo sa age of accountability, correct? Yes. Na ang bata, ang tawag sa kanya ay safe. Bakit siya safe? Pero tanong, hindi ba siya nagmana ng kasalanan? Nasana siya, Pastor eh. Kung nagmana siya ng kasalanan, bakit hindi siya pupunta sa impyerno? Hindi pa siya pasok sa knowing good and evil. It's the knowing about the accountability or not. The fact remains that in the book of Psalms, chapter 51, verse 5, he inherited sin. Kabayaran na po yun ni Kristo na namatay siya sa Okay. Maganda yung sagot ni Ate Merly. Ang binayaran ni Kristo ng kanyang kamatayan ay ang singular sin. It was the sin of Adam. Bakit pag na-reach niya ang age of accountability, accountable na siya? Kasi plural na yung sins niya. Magiging plural po yan. Diyan papasok ang 1 John 5:8, 1 John 5:9, 1 John 5:10. If we say that we have no sin, we make God a liar. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, bakit pagdating sa verse 10, past tense? Bakit pagdating sa verse 8, singular? Pagdating sa verse 10, past tense. Pagdating sa verse 9, plural. Kasi magkakaiba sila ng identity. Yung sin, yan yung transgression of the law. Okay, yung sins, yan ay bunga ng singular sin. Kasi nasa Adamic nature ka. But yung bunga na yan represent your own transgression of the 10 Commandments. O mamaya makikita nyo na yun sa purpose of the law. Binigyan na tayo ng knowledge of sin eh. Di ba? O, pansinin nyo pa, ha? Tingnan nyo. Are you following me? Amen. Okay. Ngayon, tingnan nyo. Number 2. Bakit ibinigay ang law? Sin was imputed because of the law. Book of Romans, chapter 5, verse 13. Kung wala po, o pansinin nyo, ano ang nagawa ni Cain kay Abel? Pinatay ni Cain si Abel. Kasalanan ba ni Cain yun? Pinatay niya si Abel. Bakit? Walang Oh, kasi maliwanag ang first John. Sin is the transgression of the law. Nung pinatay ba ni Cain si Abel, may na-transgress ba siya? Wala. Kasi wala namang batas na huwag kang papatay. Tama, di ba? Okay. Nung gumawa
gumawa ng calf of gold ang Israel at sinamba, nagkasala sila. Amen. Yes. Yes. Ay, hindi Masala. Di pa wala ka. May 10 commandments na nun. Hindi pa magbababa ang Ten Commandments. Ay, hindi. Wala pang nagsasabi kung kang gagawa ng Nasa ano pa Diyos-Diyosan. lang. Pagbaba pa lang. Pagbaba. Di ba? Pagbaba ni Moses, Nagalit siya. sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan eh. Kaya napasag niya yung unang kautosan. Di ba? Kaya nga, sabi nila, ayaw nila ng tablet. Eh si Moses nga may tablet eh. Yun, original. Buti na lang yung tablet namin hindi katulad kay Moses. Ngayon, diswipe lang. Imagine mo yung Bible namin, ilang tablet yan. Ang hirap no. Nung ibinigay ng Diyos ang utos kay Moses, yan ba para nila sundin? Hindi. Kasi bago pa ibigay ang utos, ginagawa na ng tao yung kasalanan. They already committing those things. But, ang sabi ng Romans chapter 5 verse 13 ay ganito, for until the law, sin was in the world. Andiyan na yung kasalanan yan. Pinatay na ni Cain si Abel. Pero hindi pa kasalanan yun. Until lumabas ang kautusan. Nung lumabas na yung kautusan, o dahil may batas na huwag kang papatay, na-transgress na ng tao. And because na-transgress mo na, anong sabi? I-impute sa'yo ang kasalanan. Naging kasalanan niya kasi nagbigay na ang Diyos ng kautusan. Huwag kang papatay. Tanong, yung bang huwag kang papatay ay literal? Yes. Pero may pagpatay ba na hindi kasalanan? Meron. Yes. Sa salita. Yes. Kasi sa panahon ni Moses, nagbigay si Moses ng patay, pagpatay, na kapag nahuli mong nangangalo niya, patuhin mo hanggang mamatay. At hindi yung kasalanan. Kasi yung meaning ng kay Moses, yung thou shalt not kill, ang meaning nun, thou shalt not do unlawful killing. Napatay mo ng unlawful. Pero kung napatay mo, kababato mo dahil nahuli mo nangangalo niya, hindi yung kabilang sa huwag kang papatay. Kasi may batas at kautusan na pwede mo siyang patuhin hanggang sa mamatay. So hindi pwede mag-contrast yun. Yung kay Moses, unlawful killing. So, pero ang very purpose ko kung bakit ibinigay yung 10 utos, sin is already in the world. After Adam, ang dami na pong ginagawa ng tao kasalanan. Pero hindi mo pwedeng ma-impute. Anong salitang impute, mga kapatid? Ang meaning po niya sa Greek word ay elogeo. Yan ang meaning niyan. Okay? To bring into account. Yan ang meaning nun. Maging accountable ka na. Halimbawa, no trespassing. Eh kahit dumaan ka niyo, wala namang batas na magsasabing trespassing ka eh. Di ba? Eh naglagay na, no trespassing. O, batas na yan. Ipinasok mo pa rin, o nagkasala ka na. Pero nakasanayan ko lang gawin yan. Exactly. Nung wala pang batas, hindi ka accountable. Nagkabatas. No jaywalking. O, sanay ka lang tumawid dyan. Pero isang araw tumawid ka nakalagay, no jaywalking. O, nagkasala ka. Pagbabayaran mo na sa batas siya. Kasi naging batas na siya. Sin was imputed because of the law. So, ang purpose kung bakit binigay ng Diyos kay Moses yan, to make man accountable for the sin they are already doing. Ginagawa nyo na yan. Pero kung hindi ko ibibigay ang batas na ito, hindi ma-impute sa inyo ang kasalanan.
So, ibinigay ng Diyos kay Moses. Nakukuha niya? To make the people Gumagawa na ng kasama. accountable. Because mai-impute na ang kasalanan. Magiging kasalanan na ang kasalanan. Mali pa lang Kasamaan. siya nung hindi pa wala pang batas. Kasamaan siguro, kasamaan. Nung nagkabatas, ano nang tawag? Kasalanan. Kasi transgression na ang ginawa mo. Noon kasamaan. Morally speaking, mali siya. But you cannot be accountable doon sa mali. Kasi nature mo as human eh. Di ba? Makasalanan ka. Pero dahil wala namang batas, mali yung ginawa mo, hindi siya kasalanan. Huli, hindi kulong. Di ba? Ngayon, inagkaroon ng batas, o huli, kulong pa. Kasi may batas na. Nakuha niya? So the purpose, yung law, yung Ten Commandments, kaya the works of the law can justify no man. Hindi ka pwede ma-justify dyan. Kasi ibinigay yan para malaman mo na ito mali. Pangalawa, ibinigay yan para ma-impute na yung kasalanan sa'yo. So, naging makasalanan ka. Dadaling ka sa plaza. You sin not only based on the similitude of Adam. Kasi kay Adam, nag-carry mo yung sinful nature. Kay Moses, you become accountable for all the commandments. O bakit po? O papasok yung mga law. Okay? Ano yung pangatlo? Bakit ibinigay ang Ten Commandments? Number 3. To multiply sin. Lahat namang pinadami ang kasalanan. That's the purpose. Tingnan nyo ang sabi. Romans chapter 5 verse 20. Anong sabi ng book of Romans chapter 5 verse 20? Moreover, the law entered. Anong law yun? The law of sin and death. Pastor, ang law of sin and death ba ay yung Ten Commandments? Yes. Is the law God given to Adam is also the law of sin and death? Yes. Kasi sinabi ng Diyos kay Adam, siguradong mamamatay ka. Nakuha niya? So, law of sin and death na binigay ang Diyos kay Adam because it has a consequence of death. Ganon din po ang Ten Commandments because na-impute sa iyo ang kasalanan. And then, pinadami pa kasalanan mo. Anong sinabi dyan sa book of Romans chapter 5 verse 20? Therefore, moreover, the law entered that the offense might abound. Lalong dumami. Isipin mo, 10 utos yan, iba-violate mo. Diba? But where sin abounded, grace did much more abound. Now listen. Ang pinag-uusapan natin, the law of Moses. Alam niyo ba meron pang law of Christ? Amen. Sa law of Moses, literal po yung huwag kang papatay. Sa law ni Moses, literal po yung huwag kang mangangalim niya. Kung ang pagbabasihan natin ay law ni Moses, hindi pa tayo pumapatay. Ako hindi pa nakakapatay. Di ba? Sa batas ni Moses, ako hindi pa nangangalim niya. Ang problema, sa batas ni Kristo, Kalonyero. Si Alan Kalonyero. sa batas ni Kristo, binago niya po ang law ni Moses. Si Kristo ba hindi kakayanang baguhin ang batas ni Moses? Yes. Kasi ito po ay sa Old Testament. Si Kristo po ay nasa New Testament. He can be a lawgiver. Isa batas ni Kristo, ang tawag diyan the law of Christ. Basahin niya natin yun para makita. Kasi ito ang purpose yun is to multiply. Ha?
Galatians chapter 6 verse 2. Ito yung law of Christ. Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Now, ito yung law of Christ sa book of Matthew. Saan yun? Yung saan nyo makikita yung magalit ka lang sa iyong kapatid kung pumatay ka na? Pakihanap nga kasi hindi ko maano. Okay, sinabi mo yan sa book of Matthew eh. Magalit ka lang sa iyong kapatid, pumatay ka na. Si Kristo mismo ang nagsabi nun. Yung kay Moses, literal na pagpatay yun. Pero si Kristo, pinalalim pa niya. Bakit? For sin to multiply. So lahat tayo nakapatay na, di ba? Kasi nagalit ka na sa kapatid mo eh. Matthew chapter 5 verse 21. Okay, pakibuksan nga yun, Matthew 5:21. Mabigat po yun, di ba? No? Nagalit ka lang sa kapatid mo, pumatay ka na. Ilang beses ka lang nakapatay. Minarder lang. Ilang beses na nakapatay. Murder. Di ba? O, ito yung malipit. Kasi sa batas ni Moses, huwag kang mangangalo niya. Eh, kung literal po yun eh, nangalo niya ka na. Kasi literal yung kay Moses, eh, magpabigyan ko yung kay Kristo. Tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, nangalo niya ka na. Alam, nililingod mo dyan? May tiningnan lang. Ha? May tiningnan lang po. Tumingin ka lang sa isang babae na may pagnanasa, nangalo niya ka na. Ngayon, ilang beses na kayong nangalo niya? Si Alan, kalunyero yan. Pero walang pagnanasa. Pag wala ka na. Yung tingin na wala yun. Yun. Yung tingin na didire. Hindi pa nangalo niya Kung yun. nadidiri. Ew. Ha? Ew. Ew. Nangalin niya ka doon? Ew. Ew. Yung tingin ew. Ay, hindi pa nangalo niya yun. Pagmumula yun. Yung tingin may pagnanasa, pangangalo niya yun. Eh dahil binika ni Kristo yon, Kaya na, di marunong diri yan. binika ni Kristo yon, will it be considered Parang pangangalo niya? Yes. Oh, sa batas ni Kristo, ano yung sa batas ni Kristo? Meron yun eh. May sinabi siya, ano yung parang, sige, hanapin ko yun mamaya. Okay, so dito, makikita natin, the purpose of this, because may batas na ganun si Kristo, this makes everybody guilty. Lahat tayo guilty na. Huwag na tayo magpakabait-bait pa. Kaya lagi ko paalaala sa inyo, eyes on the road, not on the legs. Kuya Dom, eyes on the road, not on the legs. Kasi ang dami nang dumadaan talaga na, alam niyo, ang ganda ngayon, wala na ako sa mukha, nasa lakas na ng loob. Hipon. Ha? Hipon. Yung hipon. Okay? So, anong ibig sabihin? The very purpose why the law was given, I am referring to the law of sin and death. The commandment given by God to Adam is the law of sin and death. The commandment given to God, by God to Moses is also the law of sin and death.
ibinigay ang 10 utos dahil dito malalaman mo, eto kasalanan ito. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyusan. Ni huwag mo silang luluhuran, ni huwag mo silang paglilingkuran. Eh, nung sinabi yun, mga kapatid, gumagawa na ng Diyos-Diyusan ng Israel eh. Di ba? Oh, sin was imputed. Oh, dahil binigay ko na ang utos o kasalanan na yan ginawa mo, you are now guilty of that sin. From the Greek word enogeo, which means to give to an account. Okay, sa'yo na yan. Babayaran mo yan. And then to multiply. Eh, halos lahat ito na-violate na natin. Lahat tayo nakapatay na. Siyempre, iba-iba ng dami. Ha? Yung pumatay pala na nakapatay pa talaga. Double death. Double death. Nakapatay na, tapos galit na galit pa siya. Di ba? Yung pinagbataan mo, patayin mo! Pag napatay ako! O, nagkasala na yun. Napatay niya na yun. Si Sarah yun, ah. Ha? Tiay ka! Pag napatay ako, papatayin ka. O, nakapatay. Kasi bakit galit na siya? Di ba? Magalit ka lang sa iyong kapatid. Hindi mo lang nagalit. Pinagbantaan mo pa. Di ba? Kaya tama ang Bible eh. Magpatawad ka. Ilang beses? 70 times 7. O bilangin mo, pag lagpas na ro, pwede ka nang bumante. Kaso per day yun eh. Pwede ba yun? Pwede yun? Pwede tayo. Pag nag-expire na halimbawa, hindi ka naka 70 times 7, simula ulit next day. Yes. 70 times. Yan talaga, wala tayo Diyos, kundi patawarin na lang, ano? Kaysa magbilang. Di ba tama, hindi yung 70 times 7? Yung kapatid, pag hindi kapatid, Ha? spiritual or physical, Mabigat yun. Eh, kakasala. di ba? The law multiplies sin. Now, dito ho, nakikita natin mga kapatid Kasi, na pag nakapatay ko sa'yo, pagdadag ko sa'yo, kapatid, nakapatay ka, ibig sabihin, paano kung hindi makapatid sa'yo? Okay. Kapatid sa'yo. sa book of Romans chapter 7 verse 13. Sama ko na nga. Ano ang sabi sa book of Romans chapter 7 verse 13? Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, singular sin yan ha, that is the law of sin, that it might appear sin, working death in me, by that which is good, that sin by the commandment. Anong commandment? That is the 10 commandments. Might become exceedingly or become exceeding sinful. Lalo tayo naging makasalanan. Kasi bakit? Kasi ang commandments ko, o the 10 commandments, will serve as a mirror. Magre-reflect yung 10 commandments, you are a sinner. Kasi ang talagang naglilinis mo ng kasalanan, si Kristo lang. Itong 10 commandments, magsasabi sino ka, ano ka sa harapan ng Diyos. At yan din po ang magiging school master. Bakit school master? Okay. Yan po yung sinasabi ng Book of Galatians. Chapter 3, verse 24 and 25. Galatians, the law is our school master. What is the school master? Yan yung magka-guide sa iyo papunta kay Kristo. Tingnan nyo ha. Wherefore the law, ito yung the commandment.
was our schoolmaster to bring us unto Christ. Kasi ito po ay magsasabi lang makasalanan ka. Hindi ka kayang linisin ng kautusan. Pero pwede kang sinasabihan ka ng kautusan, makasalanan ka. At ang makapaglilinis lang sa iyo ang Panginoong Hesukristo. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Ang magja-justify sa atin, faith. At ano ang faith? The law of the Spirit of life, known as the law of faith. What is the law of faith? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. That is the law of faith. If you will not believe, you will not be justified. So therefore, since faith is the law, and since work is the law, they have both an action to manifest. Nakuha mo? Hindi tinatanggap ng Diyos ang works of the law, but the works mentioned is specific only to the law, not in general. Kaya pag nagsalita ulit, ang mga deformed, na kapag nanampalataya ka at sarili mo ang faith, may contribution ka sa salvation mo. Ang tawag ko po sa ganyan, amateurs. Bakit? Because believing must be expressed. Kung halimbawa, sinabi ng Diyos kay Abraham, offered unto me Isaac. Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng ginawa ng pag-o-offer ni Abraham, napatunayan niyang nananampalataya siya. Eh kung inutusan ka, repent. Is repentance work? Yes. But it's not a works of the law. Because ang works of the law represent obedience to the Ten Commandments. May nakalagay ba sa Ten Commandments na huwag kang manampalataya? May nakalagay ba sa Ten Commandments huwag kang magsisisi? Kaya kung nagsisi ka, nag-work ka? Wala namang ganun eh. Ang repentance is a work of faith. Amen. Acceptance is a work of faith. Amen. Bakit mga kapatid? Because sa ganyang paraan na ipapahayag mong nananampalataya ka, kaya nagsisimula ang faith sa believe the gospel. Yun nagsisimula. So, dito makikita natin mga kapatid, the Bible specifically refers to the commandments or Ten Commandments kapag tuwing nababanggit po ang salitang works. At kinontrast po yan sa grace. Kapag ang works ay kinontrast sa grace, ang works na tinutukoy ay works of the law at ang grace tumutukoy sa work of faith. Walang work sa grace kasi ang grace is totally kay Kristo lang yung ginawa. At ano po ang grace? Let me erase this. Kasi susunod na ako dito. Okay? Ang salvation, eto lang po, wala na. Ito ay mercy. Ito ay grace. Ito si Jesus. Salvation is in Christ alone through the mercy and the grace of God.
Ito na po ang salvation. Outside here, walang salvation. Eh ano ang faith? It's a reaction. That's what faith is. Because you believe. Faith is an expression. Manifestation. Pastor, kailangan pa ba maging gift yan? Pastor, sa Ephesians 2, gave ba ang faith that? No. Not even that author speaks that the faith is a gift. What is clear in the Bible, ang gift po is the everlasting life. Ay, Jesus Christ. Stipulated yun eh. Jesus Christ. Di ba? Ano yun? Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ano sabi doon? But the gift of God is eternal life. Which is Jesus Christ. Maliwanag sa Bible yun. Pero saan ang faith? Maliwanag po sa Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. Ang faith saan ang gagaling? Sa Word of God. Saan tumutubo? Sa puso. Believe in your heart. Tanong niya, wala bang kakayanan mag-believe ang isang individual? Meron. Yung centurion, hindi mo siya save. May sakit ang kanyang anak. Di ba? Pumunta siya kay Jesus. Paano siya naniwala kay Jesus? Nadidinig niya yung balita kay Jesus na nagpapagaling. Nababalitaan niya yung mga milagrong ginawa ni Jesus. Those are part of the news. Diba? Nadidinig niya ang mga mensahe na ipinapangaral ni Jesus by hearing and hearing of the Word of God. O pagdating niya kay Jesus, anong sabi niya? Ang anak ko po may sakit, mamamatay na. Sabi ni Kristo, pupuntahan ko. Anong sabi niya? Huwag na po. Sabihin mo lang. Sabihin mo magaling na siya. Ako po ay kapitan. May tauhan ako pag sinabi ko, pumunta ka doon. Pupunta po yan. Yung isa, ikaw pumunta ka rito. Pupunta po yan. Kaya po, sabihin niyo lang na magaling na anak ko. Gagaling po siya. Anong sabi niya? Wala ko nakita ganitong pananampalataya sa Israel. Nanampalataya siya eh. Naniwala siya kay Jesus. Tanong, ligtas pa siya noong oras na yun? Hindi. Saan ang galing yung faith niya? Ano ang nag-develop ng faith niya? Binigay ba ng Diyos sa kanya yun? Hindi eh. Bagamat some believe na naligtas siya after that. Well, that's an assumption until may proof tayo sa Word of God. But what is true, na yung centurion na yan, which is a Roman soldier, hindi pa huligtas noong oras na yon. But he has been commanded by Jesus himself. I have never seen this kind of faith not in Israel. Ano na ba tayo yun? At ano ang nag-develop ng faith niya? Yung nadidinig niya sa ginagawa ni Jesus. Diba? Na kayang magpakain, na kayang magbigay ng pagdinig sa tingin, palingin sa bulag. Diba? Nagpalakad ng pilay. Diba? O kaya nung sinabi niya, huwag na ho kayo pumunta, sabihin niyo lang, gagaling po yan. Ganun kalaki pananampalataya mo. Kung wiwikain ko ngayon, sabi ng Diyos, umuwi ka na, magaling na siya. Ang lupit na pananampalataya yun. Sa centurion na O, di pwede pala. Nakukuha niyo? Bagamat sa believe na safe siya, hinahanap ko din yung patunay kung saan at paano. Pero again, pwedeng maniwala. Kasi, kapag hindi galing sa iyo ang faith, mawawala ang tinatawag na accountability. Hindi naman ako naniniwala kay John MacArthur na ano yun? God's sovereignty
and man's free will never cross. Sabi ni John MacArthur, di ba? It will never cross. Sabi ko sa lahat ng pinakabobong tao, ito na. Why? Because haharap sa Diyos ang tao niyan. Only one life, and soon it will pass. Only one is done, for Christ will last. Every human being born in this world will stand before God. It will cross. Why? The day you stand before God, God will exercise His sovereignty, and we will give you your accountability. So kapag hindi nag-cross yan, hindi haharap sa Diyos yan, magpo-cross po yan, ang end po ng lahat ng bagay, ang Diyos. Amen. Hindi pwedeng hindi. And when you stand before the most holy God, that's where you will be accountable for not receiving and believing in the Lord Jesus. Accountability yan eh. Ngayon, kapag yan ay binigay ko sa iyo ang faith, at yung iba di ko binigyan, ano ang accountability mo? Nasaan ang accountability? Bakit kita parusahan? Hindi kita binigyan. Sabi nila, kasi chosen siya for distraction. Ito lang ang gusto kong bigyan ng faith, sila ayaw ko, so hindi ko yung kasalanan. Bobo. That's your assumption. That is your most stupid speculation of what the Bible says. Now listen to this. God's sovereignty is clearly expressed by the Word of God. Any definition of God's sovereignty outside to what the Bible revealed, it's a wrong definition. You cannot deny God gave a free will to every man. And why and how? We may not understand it why. We may not understand it how. We may not have the word to explain it, but you cannot deny it. Because it's a fact. Now, pag sinabi ng Bible, the whole Bible is an expression of God's sovereignty. If God gives permission, for man to sin, that is also an exercise of His sovereignty. If God gives man the free will to make decision for him to be accountable, that is also an exercise of His own sovereignty. You don't question what the Bible says. You only accept and remain that God is still sovereign, and man will become accountable to that God. Now ngayon, magbibigay ka ng meaning outside the Bible, that is the most stupid thing. Di ba? Tapos sasabihin mo, God's sovereignty and man's free will never cross. No. Hindi yung talaga. Magkocross po yan. But because the end of everything is God. You will stand before the most holy God. Whether you like it or not. Okay, so may tanong kayo nito. Tapos na. 1 minute, 9 na. Nakakaintindihan po ba tayo? Amen. Maliwanag na. So, linawin namin. Kapag works, the binanggit ng Bible, works of the law. And the most stupid thing na inunawa nila general meaning ito, na maging ang faith mo, pag work mo, is a contribution to your salvation. Listen to me. That man is so stupid because hindi niya nauunawaan ang meaning ng word ng Bible. Both faith ay may work. Ang tinatanggap lang ng Diyos na work is the work of faith. Expression of your belief. Kasi sinabi yan ng book of James, how faith is wrought by His word. That is a work of faith. Pero God never accept the works of the law. Because that is your own righteousness. Good work mo yan eh. Hindi ina-accept ng Diyos ang good work mo.
Ang tinatanggap lang ng Diyos na work for salvation is the work of Christ. No Amen. more, no less. Your own work to justify your sin, hindi pwede. Ang tawag dyan, your own righteousness. Ano ang righteousness of God? Jesus Christ Himself. Amen. Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Anong law ang winakasan ni Kristo? The law of sin and death. Binayaran niya na kasi yun. Okay, tanong. May nabitin akong tanong eh. Bakit papasok sa langit ang batang hindi nakaabot sa age of accountability? Nasagot na ba yun? Nasagot na. Nasagot na, no? Binayaran ni Kristo ang kasalanan. Lahat ng kasalanan. For the wages of sin is death. Lagi po yan sa singular. Dalawa na po ang meaning niya sa Bible, ang sulat sa Bible, past tense, singular tense. Yun na lang po, wala na. Ang kaligtasan, pag na-reach mo na ang age of accountability, ang plural sins na po, Knowing good and evil. ang kailangan linisin ng dugo ni Kristo. Okay? Pero ang plural sins ay naroon sa whosoever. Kasi sa Old Testament, ito na yung susunod ko para maintindihan nyo. Okay? Kasi ito, dadalhin ko sa Old Testament. Mayroong offerings sa Old Testament. Pag naintindihan nyo ang offerings, maintindihan nyo ang death, maintindihan nyo ang singular sin, tsaka plural sins. Bakit pagdating sa sin, mandatory? Bakit pagdating sa sins, voluntary? That is the two distinction. Pagdating sa sin, mandatory. Yearly nila gagawin yon. Bakit pagdating sa sins, personal, voluntary? Singular sin, national, mandatory. Plural sins, personal, voluntary. Ang tawag dyan ay sin offering. Okay? Yun yung mandatory and voluntary. Ginagawa yan outside the camp sa Old Testament. Bawal kang pumatay sa loob ng hayop. Gawin mo sa labas, ipasok mo sa camp, sa temple. Okay? May meaning lahat po yan kasi yan ang Hebrews chapter 10 verse 1. The foreshadow of Jesus Christ. Okay? Wala. Okay, sige. Tayo yung manalangin at magpasalamat. Panginoon, salamat po ng marami. Nawa hindi po nakagulo. Step by step, one step at a time, nauunawaan na po namin ang works ng Bible na hindi ho tinatanggap ng Diyos para ma-justify ang isang kaluluwa ay ang works of the law. Yan po, Panginoon, ay napakalinaw. Dahil ang works of the law in reference to the law of sin and death. Kaya yung works na binabanggit ng Bible, lagi po yung kinokontra sa grace. Dahil ang grace naman, Panginoon, nagre-require po siya ng faith. At through faith, we can only be justified. Kaya, Panginoon, maging malinaw, maunawaan po namin ang putong lagay ng confusion. In Jesus' name, Amen and Amen. Tawagin natin ang ating leader. Amen. Thank you so much po, Pastor, sa napakagandang paliwanag.